sa ngalan ni Jesus. Magmatutong taterno sa inyo. Ang ngalan ng Biblia sa Secretarias 3:9. Secretarias 3:9. Secretarias? Oh, 3:9. Malapit-malapyas. Secretarias. Hindi ako safe. 3:9. Praise the Lord. 3:9. Praise the Lord. Yes. Ay, yari karon ang bato nga gibutang ko sa kubangan ni Uswi sa isa ka bato nga may pito nga mata. Itigib ko ang ginugtigib sa iya. Nagasiling ang Ginoo sa mga kasuldadusan. Agwaon ko ang kalautan sa duta sa isa ka adlaw. Lord, maraming salamat sa hapon yan kagindulong mo kami sa pagkilinipon. Salamat, God. Importante sa ngalan mo, Lord Jesus, inapo ko, kabayan, may Espiritu, magagahit sa akin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magapong ko. Salamat. Kinahanglan aton hindi kayo permi ang aton kaugalingon. Bangon aton ginanantaw nga ang pag-abot sa Ginoo malapit na gid. Ang nagakatabo subong sa dito sa Middle East ang Israel naman nag-away po sa Iran. Diba na subong ang capital city sa Israel. Kaya kapandaman ng Iran kung mag-aapin siya sa Israel, ang Amerika mag-aapin sa Israel, ilang ang bumbahan ang mga base militar sa Israel. Kang mag-aapin man ang Iraq. Suno sa mensahe, initanan padulong na sa gera Armageddon. Ang bride, preparado na. Praise the Ang Lord. kasal, sang kordero, ara na. Amen. Kag bisan gani ang Ginoo nagasiling sa iya nga pulong na may ara nga manabok nga isa lang gid kaadlaw kumaon sa Diyos ang kalautan sang Israel. Isa lang kaadlaw. Amen. Amo ni siya ang tagna sa Roma 11:26. Isa. Gam. No? Gani ang bugos ng Israel maluwas, sobong nasulat na. Gagikan sa Sion ang manluluwas, siya magpailayo kay Jacob sa pagka-ditos mo. Amo na siya ang linya sa itong si Tarias 3:9. Amen. Si Jacob amo ang mga Israelita. Nga kung magbalik na ang bugay sa Israel, matabo na pagkatapos rapture, kuwaon niya ang kalikuan ni Jacob. Amen. Yung din ang sinasabi sa Daniel, sa Red, sa
Roma. Roma? Yan na, ha? Sa Hebreo, 4 City. Ano sabi? Glory. Oh. Nagpatod siya ni Watson isa kadlaw. Sige? Karon nga adlaw nga nagasinig paagi kay David sa tapos ang malawig nga tiyon. Ang malawig na tiyon, mahabang panahon, yun ang pitong kapanahon ng iglesia na hindi. Ang Diyos ay nagtalhana sa isa kadlaw. Anong isa kadlaw? Amoto ang nasiling sa Zacarias 9. Amen. Na sa araw na yun ang malaking kapigatian. Na pagkatapos nilang marinig ang mabuting balita na ipangangaral ng 2 propeta, huwag niyong patigasin ang iyong puso. Amen. Dahil yun ang panahon ng pagdating o pagtanggap nila ng banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu na ating tinanggap, yun din ang banal na Espiritu na kanilang tatanggapin sa malaking kapigatian. Amen. Glory. Na itong pangakong banal na Espiritu ay hindi tinanggap ng mga Hudyo. Amen. Dahil tinanggihan nila ang mabuting balita na kanilang napakinggan. Kaya hindi nila napakinabangan ang mabuting balita. Hebreo 4:1 at 2. Busa sa nagapabilin pa usad sa pagsulod sa iyang kapawayan. Ang pangako ng kapahingaan, yun ang pagtanggap ng banal na Espiritu. Ang kapahingaan ng Diyos, yun ang bautismo ng Espiritu Santo. At ang pangako na yan, sa ngayon, sa hintel, hanggang rapture lang. Amen. Sige, Denso. Magkahadlo kita, base kung may isa sa inyong nabilangon na wala makalambot sini. Ang tinutukoy niya matakot tayo, hintil yun. Na hindi tayo makapasok sa kapahinga ng Diyos. Ano yun? Holy Ghost baptism. Sige. Ay magabot sa aton ang maayong balita subong masain. O nag-abot sa atin, dumating sa atin ang mabuting balita, kagaya na ang mabuting balita una dumating sa Hudyo. Amen. Sige. Apa ang pulong nga nabatian, wala nila mapusli. Sinong nila hindi nakapakinabang, hindi nila napakinabangan ang salita na kanilang pakinggan, yun ang Hudyo. Bakit? Sige. Bangon nga wala mabulugi sa pagtuo Okay. sa makakalakal. Nang marinig nila ang mabuting balita, hindi sila sumampalataya. Amen. Kaya hindi nila napakinabangan ang kapahingaan ng Diyos na siyang bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Kaya ito'y babala din niya sa mga hintel. Sabi niya, natakot ako, baka pati kayo ay hindi rin makapasok sa mabuting balita o sa kapahingaan. Dahil ang inyong mapakinggan, kailangan samahan niyo ng panampalataya. Amen. Ngayon, panampalataya ito, nagdadala sa atin ng biyaya ng Diyos. Amen. Kaawaan, pag-ibig niya. At ang biyaya nito hanggang rapture na. Amen. Tapos rapture, ang biyaya ibalik sa Israel. Yun ang sasabi na sa isang araw lang, one day lang, converted. Ma-convert ang mga Hudyo
144,000 lang. Pero habang hindi pa dumating ang rapture, may isang bato. Itong bato na inilagay sa harapan ni Huswi, siya si Kristo. At si Kristo may 7 sungay. Ang bawat sungay ay iglesia. Yun ang bawat bato sa isa. Sa bawat bato may isang mata. At ang mata ngayon, yun ang Espiritu ng Diyos na sinugo sa ibabaw ng lupa. At itong 7 mata ay siya mismo. Ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa pahayag, Kapitulo 5, versikulo 6. Glory. Pahayag, huwag na. 5:6. Ang nakita ko sa tunga sa trono, nagsang-apat kasapag nga buhi. Ang sa tunga sa mga tigulang ang kordero nga nagatimbo. Sumo nga daw dinhiya nga may 7 kasungay. Ay, 7 sungay yun, 7 iglesia. Ang 7 ka mata. At 7 sa mata, yung 7 mensahero. Nga mo ang 7 ka Espiritu sa Diyos naging padala sa bugos nga dugo. 7 Espiritu, yun ang 7 mata. Yun ang 7 mensahero sa 7 panahon. Nasabi sa bawat, sa isang bato, may isang mata. Ang isang bato, yun ang may isang mata, yun lahat ang mata ng Panginoon. 7, sila ang 7 mensahero. Sa Revelation, sa Sicarias, 4, versikulo 10. Sicarias 4. At Sicarias mo kayo na. Yes. Verse 10. Kay sino bala ang tamay sa adlaw sang magamay nga mga butang? Ang sino ang nagtama, yung mga magamay nga mga bagay. Kay ini 7 magakalipay kag magatanaw sang punton sa kamot Ang ni 7 Zorobabel. na yun, 7 mensahero. Ini ang 7 nga mga mata sang 7, Ginoo. ini mga 7 kamata. Amen. So, ang 7 yun ang mga mata ng Panginoon na sinugo sa babaw ng lupa. Sila ang 7 mensahero sa 7 kapanahonan ng Kristo. At sa 7 mata yun, 2 lang ang propeta. Si Pablo, sa unang panahon. Si Branham, ang huling mata sa katapusang panahon. Amen. Siya ang 7 mensahero. Glory. Si Pablo, tumanggap siya ng bahagya ng mga kaloob ng mga Huda. Halimbawa, Efesyo 1:9 of Jesus. Efesyo 1 of Jesus. Ano ang sinabi ni Pablo? Efesyo 9:6. Subong nga buko tungod sa kapusan sang mga panahon sa pagtingog sa tanan nga butang kay Kristo. Ang mga butang sa langit kag ang mga butang sa tuta. Isin. Nabi. Kay kinala niya sa amon, kay ginpakilala niya sa amon sa bugos nga kaalam kag pagamok ang tinago sa iya kabuton suno sa iya katuyuan. Okay. Nga So, ginpahayag niya sa mayroong bahagya na mga lihim, misteryo ay pinahayag kay Pablo. Bahagya lang. Pero sa uling panahon ito, ang lahat ng mga hiwaga nahayag. Si Kristo ang nahayag. Ipinahayag niya siya ay 7 mensahero. At ang kapayagan dito ay para sa nobya. Amen. Sa uling panahon ito. Sa nobya lamang, sa mga pinili lamang ang mga lihim nito. Marinig ng lahat, pero hindi sila makaunawa. Dahil hindi sila sa sampalataya. Ayaw nila manampalataya sa bawat salita.
Amen. Kaya walang Holy Ghost sa kanila. Kaya pagdating ng Panginoon, hindi sila makasama sa rapture dahil wala silang labis. Na siya nagsisimbolo sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, pangako. Pero bakit nila tinanggap? Dahil hindi nila sinamahan ng panampalataya. Ayaw nilang sumampalataya. Ganang marinig nila ang mabuting balita, kagaya sila ng mga Israelita na unang nakarinig ng mabuting balita, hindi na pakinabangan ang napakinggan dahil hindi sinamahan ng panampalataya. Kaya sabi ni Pablo, matakot kayo. Pero sinasabi niya, ang sinasabi niya, nagsasabi niya, hintin. Okay, may una ako ipabasa niya. Glory. Dapat manampalataya ang bawat isa. Para iyon ay ebidensya na ikaw may Holy Ghost. Exposition of the 7 church ages. Number 3. But the rapture is not the only roll call. Okay, may rapture na darating. Ang rapture na yun, magaganap sa second coming ni Kristo. Amen. Ang rapture ay pagtawag sa pangalan, roll call. Amen. Kapag may rapture, may roll call. Dito ka, dito bang pangalan mo? Ikaw ba ito? Ang tatawagin iyong pinili. Amen. Glory. Bakit tinawag siyang pinili? Dahil alam ng Panginoon na ito ay sasampalataya sa bawat salita. Amen. Kaya kapag may palatayanin tayo, ibibigay ng Diyos ang Holy Ghost baptism. Ngayon, mayroong pagtawag sa pangalan. Si Brother. There, at the second resurrection, at the great white throne judgment. Okay. May tatlo na pagtawag sa pangalan. Roll call. Una, nang mabuksan ang libro na may 7 tatak. Yon ang pantawag sa mga pinili na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. First, roll call. Ikadua na roll call doon sa rapture. Ay katatlo, hindi para sa mga pinili, kundi para sa mga bumuhay sa araw ng paghukom. Sa white throne judgment, tatawagin ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. So, dalawa ang tatawagin. Pinili sa ating panahon, roll call na yun. Ikalawa sa rapture, at ang kasunod na mga napagra-rapture ay para na sa mga foolish virgin. Sa mga righteous, ng pangalan ng righteous, wala nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Pero ang mga iglesia na nalagdas, ang pangalan na sulat sa aklat ng buhay. Tatawagin din yun. Sige. Will names be confessed before the Father and His angels? Kaninong pangalan ang ihayag na sa Ama at sa mga banal na aklat, mga banal na mga anghel? Iyong nagasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa araw yun ng pagkabuhay muli. Pero hindi kasali diyan ang mga pinili. Amen. Sige. Now I have been told by those who know the sweetest sound to a human ear is the sound of that person's name. Sige. People love to have their names before the public, how they love acclaim. But no earthly voice will ever sound your name as sweetly as will the voice of God. Okay. Mayroong matamis na boses ang tatawag sa ating ngayon. At tatawag sa pangalan sa panahon ng pagkabuhay muli. Kagaya sa boses ng Diyos sa panahon ito. Ano ang boses ng Diyos? Mensahe. Mahiwaga. Ng libro na may 7 tatak. Ito'y matamis
na busis ng Diyos. Ang gagawin ng Panginoon, ihayag ko ang inyong pangalan. Kanino? Doon sa araw ng paghukom. May pangalan na tatawagin sa ating panahon, yun ang pangalan ng pinili. Amen. Glory. Sige, brother. How, Peter 2. if as sweetly as will the voice of God, Oh. if your name is in the book of life and remains Kita there, mo, may busis ng Diyos, tingin ng Diyos. Ano ang tingin ng Diyos? Mensahe. Kung ang pangalan mo nakasulat sa ano? The book of Book of life. sa libro ng kabuhay. Buhay, sige. remains there to be revealed. Mananatili doon, manatili. Ay kung hindi siya magtatagumpay pag marinig na mabuting balita, ayaw niyang sumampalataya, burahin ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero kung manatili doon dahil sumampalataya siya sa salita na kanya lang napakinggan siya. Before the holy angels, Huh? what a day will be when we hear Jesus say, Father, they confess my name before men in the days of their earthly pilgrimage. Sino man tutukoy na doon? Ang pinili. Ihayag ng Panginoon Jesus ang ating pangalan. Amen. Sa kanya naman, Holy Ghost. Amen. At sa mga banal na anghel, na hindi tayo nahihiya na dalhin ang kanyang pangalan, ang pangalan niya, mensahe sa uling panahon. Amen. Yun ang pangalan niya, the Word of God. Yun ang mga hiwagas panahon ito. Kaya tayo nabubuhay sa uling panahon, dalhin natin ang mensahe ito, dahil ang mensahe ito ang mensahe sa uling panahon. Amen. Ito ang mensahe na ipinahayag sa atin bago sunugin ang mundo. Ang susunod dito, yan, mga nuclear, mga missiles. Kapag ito nagsabugan lahat, sunog ang mundo, Amen. sabog ang mga bulkan. Amen. Ngayon, testing na ginagawa ng mga bansa ngayon. Mga missiles. See, brother? Now will I confess their names before thee and all the heavenly angels. Okay. Next number. Verse 7. But the predestinated will hear and be ready for the rapture. Ano daw? Ang mga kinalaga, ang mga pinili, makikinig. Amen. Anong pakinggan? Ang boses ng Panginoon. Amen. Anong boses? Mensahe. Thank you, Lord. Ito kasi ang maghahanda sa atin para sa rapture. Amen. Kaya pag may gawain, makinig kayo. Yes. Pag may gawain, dumalo kayo. Para inyong mapakinggan ang mensahe na naghahanda sa iyo at sa atin. Amen. Inihanda tayo sa rapture. Amen. Hindi tayo inihanda sa pamamagitan ng mensahe ni Lutero, ni Wesley, kabananan o katuwiran, kundi inihanda tayo ng mensahe na siya may hiwaga na napahayag sa libro na may 7 tatak. Dapat ito ay ipangangaral dahil ito ang naghahanda. Ginamit ang God para ihanda ang brand. Sige, brother. The real seed of Abraham, with like faith as Abraham's, Ang mga bini ni Abraham, may panampalataya kagaya ni Abraham. Amen. Kahit hindi niya pa nakita, wala nang maraming paliwanag. Abraham, papunta sa lugar. Tuturo ko sa iyo. Ang lugar na ang syudad niyo yun, ang magtatayo ay ang Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, hindi nagtanong sa Abraham, saan ba lugar yun? Ano kalayo yun? Hindi siya nagtanong. Basta lagad lang siya ng lakad ayon sa panampalataya.
palataya. Amen. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Yes. Pero lalagad kayo, mabuhay kayo, ayon sa kanyang palataya. Amen. Glory. Sige natin. For they are predestinated together. Ang marabilin ni Abraham, may panampalataya kagaya ni Abraham, ay mga itinalaga. Saan tayo itinalaga? Kay Kristo. Saan tayo itinalaga? Sa magpagago ni Kristo. Amen. Saan tayo itinalaga? Sa pag-ibig kay Kristo. Amen. Sige natin. 18. Dito. For I believe, according to Revelation 13:16, that the bride will have to stop preaching, for the beast is demanding the mark. O dali lang. Ito na. Malapit na ito. Amen. Naghayo. Nagdidiman ng marka. Tatak. Amen. Kapag walang tatak, ang bride, pahintuin ng pagangaral. Darating yun. Amen. Habang may pagangaral pa, dumalaw kayo. Amen. Amen. Darating panahon, ang bride hindi na rin magkakaroon ng pagsasamba. Amen. Habang may panahon, magsikap kayo. Amen. Magpakatapat kayo. Amen. Manalangin kayo Yes. Glory. ng buong dantig. Dahil malapit ng darating. Amen. Isang tao lang magkapagpahinto ng gera ayon sa mensahe. Yun ang Papa sa Roma. Kapag kontrolado yan na ang mga kayamanan at ang mga ekonomiya, mga pagtinda, mga paninda, commerce, trade, kailangan ng tao sa panahon yun tatanggap ng tatak. Tatak ng hayop, hindi ng demonyo. Tatak ng tao, ng hayop. Pag sabi ng hayop, kapangyarihan. Amen. Amen. Yun ang maging makapangyarihan tao sa buong mundo sa panahon na yun. Sige, brother. For the beast is demanding the mark in the hand or forehead, if permission to preach be granted. Okay. May tatak ang tao sa kanyang noo o sa kamay. Pwede siya mag-preach. Kung papayagan siya ng hayop. Kung papayagan. Kung papayagan siya, ano ipag-aaral mo? Bakit tirahin mo ko? Ano ipag-aaral mo? Baka laban sa aming reliyon. So, may kondisyon. Mangaral ka na naaayon sa amin. Hindi ko ano gusto mo. Paano nangyari? Glory. Ipagbibili mo ang iyong karapatan sa buhay na walang hanggan. Dahil lang sa hayop sa matatak na yan. Amen. Hindi ka makabili. Hindi ka makapagtinda. Gutom mo, labas mo. Malapit na yan. Gera dito, gera doon. Ano resulta? Hindi gutom. Sige, brother. Denominations will take the mark or be forced to quit preaching. Kita mo, denomination. Ang larawan ng hayop, ano yun? Ang samahan ng mga iglesia, denominasyon, mga reliyon, sama-sama na yun. Kailan sumama ka sa kanila? Pwersahin ka! Ngayon wala pa pwersahan. Nagaganap yan, pero wala pa pwersahan. Amen. Sama-sama ng mga reliyon. Hallelujah! Kung hindi ka sasama sa kanila, hindi ka bibigyan ng karapatan para mangaral. Glory. Amen. Ngayon, malaya pa. Dahil malaya pa, malaya din kayo makinig. Amen. Malaya din kayo na dumalo. Amen. Sa unang kapanahonan ng iglesia, hindi sila binigyan ng karapatan na sumamba. Pag mangaral ka, laban sa kanila, patay ka. Amen. Lagarin.
katayin sa espada, ipagkaladkad sa kabayo. Ano ang ginawa ng mga mananagumpay? Doon sila sa kabundukan, sa mga kuweba, nagtatago sila sa mga doon sa mga kabundukan. Nagtago. Para lang magkatipon-tipon. Para magsamba sa Panginoon. Ngayon, libertado. Amen. Ang libre sa panahon, pero hindi ginagrab. Hindi, ano ibig sabihin na, hindi sinasamantala ng tao. Habang may panahon pa, samantalahin nyo Amen. ang paglilingkod. Malapit na yan. Si brother? Verse 6. These are Jews. They have to be because they are in the fifth seal. Ang mga Hudyo, iyon ang tatanggap sa isang araw lang, halipot na 4,000 nang tatak, Holy Ghost. Ang tatanggap sa pangalan ng dalawang propeta, Moses Elias, si Diyos sa fifth seal. Sa fifth seal na ba, nang buksan ay kaya matatak, nakita niya ang mga kaluluwa na pinagutan ng ulo sa ibabaw ng altar. Sino yun? Mga Hudyo. Hindi kasali doon na mahintil. Yes. And it is in the fourth seal. Sa And the Gentile sa bride ikaapat na tatak, doon ang Iglesia Nobla. is Sa gone into ikaapat na tatak, ang Iglesia Nobla ay mararapture. Sino? So these Jews are born of the Spirit. These Jews are Then aren't. born of the Spirit. Hindi sila pinanganak sa Holy Ghost. Sino? They don't even believe that Jesus is the Messiah. Hindi rin sila naniniwala na si Kristo, Mesiyas. So they were blinded by Sila God ay binulag ng kaisipan for the Gentiles' sake. dahil sa ang naging dahilan ang mga hintil. Tayo ang dahilan kung bakit sarado ang kaisipan nila. Kung hindi sarado, tinanggap ni Kristo, wala tayong kaligtasan. Amen. Glory. Tayo ang dahilan. Amen. Pagkatapos siyaan natin ang pagkakataon ito. Siya That God gave them eternal life on the grounds ang binigyan ng Diyos ng buhay ng walang hanggan, itong mga walang Holy Ghost dahil lang sa that they could not come to Him, yet they were truly faithful to all the sila ay world. talagang tunay na tapat. Hindi na sila nakalapit sa Panginoon. Hindi lang nila tinanggap ang Panginoon. Bakit, brother? They died for it, as multitudes died under Hitler, Stalin, etc. Okay. Dahil sila pala ay pinatigas ang kaisipan upang hindi na matanggap, maintindihan si Kristo. Glory. Pero ang dahilan naman pala, tayo. Brother, katapusan na lang. Doon na lang. It's Next like next paragraph atong next. wisdom, Ang black bakil. sins. Ah. Black sins. Amen. Our black sins, once confessed, Ang ating may itim na kasalanan, once ito'y ating ipinahayag in the blood of Jesus sa Christ, dugo ni Kristo Jesus, it is forgotten. ito'y kinalimutan. Amen. Pag ito'y pista sa dugo ni Kristo, ang ating maitim na kasalanan. Amen. Thank you, Lord. Ang ating nagawa ng mga maitim na kasalanan ay kakalimutan ng Diyos. Amen. Amen. Hindi na siya, hindi na inalaanan ng Diyos ang ating kasalanan. Tao lang ang palaging palit-ulit ang kasalanan na iniisip, isusumba. Amen. Dapat, kung kinalimutan ng Diyos ang ating mga matitinding kasalanan, kalimutan mo rin yun! Amen. Amen. Lord. Kapag may nagbalik ng iyong matitinding kasalanan, si Satanas lang gumawa niyan. Amen. Glory. Sige. Oh, There's no more sin wala na kasalanan. at all. Ano? Wala na talagang kasalanan. Amen.
we're free from sin. Tayo'y napalaya na sa kasalanan. There's no sin about it. Wala na itong kasalanan. It's not, Sinansin. not because we deserve it, Hindi dahil karapat dapat tayo nito. but because the grace of God. Dapat nilo dahil sa biyaya ng Diyos. Ginawa niya ito. Dahil hindi sa ating mabuting gawa, hindi sa mabuting gawa natin. Kaya hindi din dahil sa atin. Dahil hindi tayo dapat dito. Pero sa biyaya ng Diyos, ginawa ito ng Diyos. Malapit ko sa baba. Tumayo ang maksa. Ang mga kapangyarihan, pinapuri ka namin, kaya pasalamatan ka namin. Dakila ka sa mga ginawa mo sa amin. Wala kami pambayad, Panginoon. Kung yan, pumuri sa iyo, magsamba sa iyo, at lumapit sa iyo, Panginoon. Habang hindi pa ikaw dumating. At ito ang mga nagaganap, pratandaan na malapit na ikaw dumating. Salamat, God. Pagpalain mo kami habang nalihintay kami. Sino pagbalik? Proteksyonan mo kami. May nag-aaral. May nagtatrabaho. May nagpapahinga. Pero Lord, ang importante, nakahanda na kami sa rapture. Salamat sa pangalan ni Lord Jesus, my big Father, and God bless. Amen.